Ako si Marcus, isang itim na lalaki na lumaki sa gitna ng kabisera kung saan ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Ang aking buhay, tulad ng maraming iba pang mga kabataan, ay palaging abala sa trabaho, walang katapusang mga pagpupulong at isang nakaimpake na schedule. Madalas akong nagmamadaling lumabas ng bahay, tumalon sa bus o taxi, iniisip ang tungkol sa mabilisang pag-uusap sa telepono, mga text message at mga plano para sa gabi. Ngunit sa hindi mabilang na mga sandaling nagmamadali, natanto ko na unti-unti kong nakalimutan ang pinakamahalagang bagay, pananampalataya, espiritual na pagpapahalaga at koneksyon sa mga mahal sa buhay. Malinaw kong naaalala ang araw na iyon na parabang nakatatak sa aking isipan. Pagkatapos ng mahabang araw sa creative office kung saan ako nagtatrabaho, lumabas ako ng gusali na may sabik na pag-iisip tungkol sa mga bagong proyekto at tumataas na mga responsibilidad. Inalis ng malamig na hangin ng London ang hininga ng gabi. Ngunit nakaramdam pa rin ako ng init sa loob habang naaalala ko ang mga kwentong ibinahagi sa mga kasamahan sa maliit na coffee shop sa malapit. Akala ko noon, ang makabagong buhay kasama ang lahat ng kaginhawahan at kaginhawahan nito ang lagi kong hinahangad. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, iniisip ko, may nawawala ba ako? Habang naglalakad ako sa masikip na mga lansangan, lumilipad ang isip ko sa mga larawan ng maliliwanag na patalastas, pagtatanghal ng sining sa kalye at kakaibang mukha. Sinusubukan kong ngumiti sa mga dumadaan kahit na nakikipagpalitan ng magiliw na tango. Ngunit sa kaibuturan ko, nakaramdam ako ng kawalan, isang walang salita na tawag mula sa aking sarili. Isang bulong na nagpapaalala sa akin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa walang kabuluhan at maingay na mga bagay doon. Naaalala ko ang sandali na nakatayo ako sa hintuan ng bus, naghihintay sa pagdating ng bus. Nagkaroon ako ng malabong pakiramdam sa aking puso na parang naghihintay ako ng isang bagay na malaki ngunit hindi malinaw kung ano. Doon na dumausdos ang bus, sumakay ako na may halong-halong pagod at pag-asa. Sa paglalakbay, ang liwanag sa kotse ay dahan-dahang sumilaw sa bintana na sumasalamin sa mga kaisipan tungkol sa nakaraan, tungkol sa mga oras na pinili ko ang kaligtasan ng modernong buhay sa halip na makipagsapalaran upang galugarin ang mga bagong abot tanaw. Naaalala ko ang mga panahong nagtatawanan ako kasama ang aking pamilya, ang mga simpleng pag-uusap kasama ang malalapit na kaibigan. Lahat ay parang mahahalagang piraso sa larawan ng buhay na unti-unti kong nakakalimutan kapag naiipit sa araw-araw na kaguluhan. At pagkatapos, nang huminto ang bus sa isang abalang intersection, bumaba ako at nagpatuloy sa aking paglalakbay pauwi. Ang mga kalye ng London sa gabi ay tila hindi karaniwan. Ang mga streetlight ay mainit-init, ngunit ang hangin ay natatakpan ng kaunting lamig. Naglalakad ako sa maliliit na eskinita kung saan umaaling-aungaw ang mga yabag ko sa bakanting espasyo, isang paalala na bawat isa sa atin ay nasa kanya-kanyang landas. Hindi ko alam na sa sandaling iyon, malapit na akong dalhin ng tadhana sa isang sangang daan na hindi na makabalik. Nangyari ito nang hindi inaasahan. Sa isang sandali ng kaguluhan, habang binabagtas ko ang mataong kalye, isang malakas na ingay ang umaling-aungaw. Mga busina ng sasakyan, mga salpukan ng metal at mga hiyawan ng mga tao sa paligid ko. Naramdaman ko ang isang malaking puwersa na umatake sa akin at sa isang kisap mata, umikot ang lahat. Tila huminto ang oras, bawat tunog, bawat imahe ay naging malabo. Pakiramdam ko ay hinihiwa-hiwalay ang aking katawan, lumulutang sa kalawakan, sa pagitan ng katahimikan ng kamatayan at ng mga nakaraang alaala. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay dinala ako sa ibang mundo, isang mundo kung saan walang pamilyar na mga kalsada, walang ingay ng lungsod. Natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa gitna ng isang bakanting espasyo kung saan naghalo ang mahinang liwanag at dilim na lumilikha ng isang pakiramdam na parehong kakaiba at pamilyar. Naaalala kong narinig ko na, sa mga huling sandali, ang kaluluwa ay lulutang palayo sa katawan upang hanapin ang sarili nitong katotohanan. At ako, si Marcus, na laging nagpapatuloy sa modernong buhay, ay nakatayo ngayon sa pagitan ng hangganan ng buhay at kamatayan. Ang pakiramdam ng lumulutang ay napakabanayad, ngunit sa parehong oras ay nakakatakot. Nakita ko ang isang imahe ng aking sarili, ang aking katawan na hindi gumagalaw sa ilalim ng ilaw ng kalye,
na napapaligiran ng nag-aalalang mga tinig ng mga dumadaan, pero hindi na ako bagay sa mundong iyon. Isa lang akong nawawalang kaluluwa, naghahanap ng daan pabalik. Sa gitna ng pakiramdam ng pagkabalisa at pagkalito, nagsimula akong magtaka. Ito na ba ang katapusan ng isang buhay o isang pagbabago lamang para sa isang bagong paglalakbay? Ang mga kaisipang iyon ay tila pinalakas ng mga damdamin ng panghihinayang at pagtatanong sa sarili. Naalala ko ang mga sandaling kasama ko ang aking pamilya, ang mga oras na nagtatawanan ako kasama ang mga kaibigan, ngunit naaalala ko rin ang mga pagkakataong pinalampas ko ang pagkakataong ibahagi ang aking pagmamahal para sabihing mahal kita sa mga taong importante. Marahil sa kaguluhan na ito ng buhay, masyado akong abala sa trabaho at mga walang kabuluhang bagay na nakalimutan kong pakinggan ang aking puso. Nadama ko ang banayad ngunit malalim na kalungkutan, isang paalala na ang bawat sandali ng buhay ay mahalaga at hindi na maibabalik. Habang ako ay naliligaw pa rin sa kaguluhan, isang mainit na pakiramdam ang biglang pumasok sa aking kaluluwa. Dumarating ito tulad ng malamig na simoy ng hangin sa araw ng tag-araw, banayad at nakakaaliw. Kahit na hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na sagrado, ng isang pinagmumulan ng liwanag na maaring magtanggal ng lahat ng kadiliman sa loob. Sinasabi ko sa aking sarili na kahit na ang makabagong buhay ay iginuhit ako sa isang whirlpool ng pagmamadali at pagmamadali, sa loob ko ay nananabik pa rin akong mahanap ang daan pabalik sa aking sarili. Ang daan ng pananampalataya, ng pag-ibig at ng katotohanan. Naaalala ko pa ang sandaling biglang naglaho ang lahat sa paligid ko para akong nawala sa ibang mundo. Isang surreal na espasyo na hindi ko akalain. Nang mawala ang pamilyar na tunog ng London pagkatapos ng pag-crash, dinala ako sa isang malawak na mundo ng kalawakan kung saan ang lahat ay naging kakaiba. Hindi ko na nararamdaman ang lamig ng gabi ni ang ingay ng lungsod. Sa halip, mayroon lamang isang banayad, kaakit-akit na katahimikan na para akong lumulutang sa isang malawak na bahagi ng kalangitan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay magaan ang aking katawan na parang balahibo, na para bang lahat ng bigat at pasanin ng modernong buhay ay biglang naglaho. Nakatayo ako roon sa gitna ng isang espasyo na tila walang hangganan kung saan pinaghalo ang liwanag at dilim na lumikha ng isang tanawin na parehong mahiwagang at kakaibang payapa. Nakikilala ko ang maliliit na larawan ng nakaraan, ang mga ngiti ng aking pamilya, ang mainit na yakap ng aking mga kaibigan, at ang mga sandaling na-miss kong mahalin at makinig sa aking sarili. Ang bawat larawan ay tila pinaliliwanagan ng isang dim light source, hindi masyadong maliwanag ngunit puno ng buhay. Habang nakatayo ako roon sa espasyong iyon, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pakiramdam, kapwa-takot at kapayapaan. Ang pagkalito ng mga emosyong bumabaha sa akin ay nagpaisip sa akin kung nasaan ako, kung nasa isip ko ba o sa isang lugar na mas malayo. Napagtanto ko na ito ay hindi lamang isang lumilipas na sandali ng kamatayan, ngunit isang pagkakataon din para sa akin na pagnilayan ang aking sarili upang makita ang mga bagay na sinubukan kong kalimutan. Bawat kislap ng liwanag ay tila nagkukwento sa akin ng nakaraan, mga kwentong minsan ko nang binaliwala, ngunit ngayon ay malinaw na umiral na para bang binubuhay sa aking paningin. Habang nalilibugan ako sa pag-iisip, biglang may isang mainit na pakiramdam ang biglang pumasok sa aking kaluluwa. Ito ay hindi isang pakiramdam ng ordinaryong kaginhawaan, ngunit isang banayad na enerhiya, puno ng pagmamahal at pag-asa. Naramdaman ko ang presensya ng isang taong hindi nagsasalita, ngunit naghatid ng malalim na mensahe sa bawat pintig ng aking puso. Noong una, hindi ko maintindihan kung sino ang aking kakilala, ngunit ito ay naging mas malinaw at mas malinaw habang ang mga imahe ay nagsimulang lumitaw sa aking mga mata. May nakita akong figura na kumikinang sa liwanag, hindi masyadong malinaw ngunit puno ng kamahalan at kaginhawaan. Mabagal na hakbang ang paglapit ng taong iyon, at saglit na tila tumagos ang liwanag sa bawat selda ng aking katawan. Pakiramdam ko lahat ng nasa paligid ko ay binalot ng sagradong katahimikan. Ang imaheng iyon ay unti-unting naging malinaw, at napagtanto ko na ito ay ang imahe ni Jesus. Isang imahe na narinig ko tungkol sa, ngunit ngayon ay lumitaw sa aking mga mata na may presensya na hindi ko maitatanggi.
Habang papalapit si Jesus, hindi ako nakaramdam ng takot. Sa halip ay isang pakiramdam ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, banayad ngunit naglalaman ng kapangyarihan ng buong sansinukob. Siya ay hindi kailanman nagpaparusa o humahatol. Sa halip, tumingin lang siya sa akin ng may pagpapatawad na mga mata, na para bang nakita niya ang lahat ng sakit, pagkakamali at mga napalampas kong sandali. Sa sandaling iyon, naramdaman kong pumunta siya rito hindi para iparamdam sa akin na maliit o magkasala, ngunit para tulungan akong maunawaan na ang bawat tao ay may halaga, bawat buhay ay may layunin. Malinaw kong natatandaan ang kanyang mga salita, ang mga salitang umaaling-awngaw sa aking isipan tulad ng nakapapawing pagod na musika. Marcos, tinawag ka rito hindi para parusahan, kundi para magising. Balikan ang iyong buhay. Tingnan ang mga sandaling napalampas mo, ang mga pagkakataong hindi mo kinuha, at mula roon, hanapin ang landas na patungo sa katotohanan at pag-ibig. Ang mga salitang iyon ay tila nagbukas ng espiritual na pinto na nagpapahintulot sa akin na makita ang pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luhang marahang bumagsak sa aking pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa emosyon ng katotohanan ng pag-ibig na nakalimutan ko na. Sa sandaling iyon, naranasan ko ang isang mahiwagang paglalakbay sa pamamagitan ng sarili kong mga alaala. Nakikita ko ang mga oras na pinalipas ko ang buhay nang hindi naglalaan ng oras upang tunay na mabuhay, ang mga oras na abala lang ako sa trabaho at mga walang kabuluhang bagay at nakalimutan ang halaga ng mga simpleng sandali. Natagpuan ko ang aking sarili na nawawala ang taimtim na payo ng aking ina, ang mainit na yakap ng aking mga kaibigan, at ang tawanan sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang lahat ay tila lumitaw sa harap ng aking mga mata, isang matingkad na larawan ng masasayang sandali at maging ang malungkot na pagsisisi. Bawat isa sa mga larawang iyon ay tila nagsasabi sa akin, Marcos, huwag mong hayaang dumaan ang mahahalagang sandali sa kaguluhan ng buhay. Mamuhay ng tapat, mahalin at pahalagahan ang mga nasa paligid mo. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang babala, kundi isang banayad na paalala ng katotohanan na ang bawat tao, gaano man karaming hamon ang kanilang pagdaanan, ay laging may pagkakataong bumalik, muling buuin at i-renew ang kanilang sarili. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng panggigipit at alalahanin ng modernong buhay. Para akong nilubog sa malamig na batis, kung saan naging dalisay, malinaw at puno ng pag-asa ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi na ako nakaramdam ng pag-iisa o pagkawala. Sa halip, naramdaman ko ang presensya ng pagmamahal, ng pagpapatawad at ng isang bagong pag-asa. Bisan sa pag-asa na hindi ko akalaing mararamdaman ko. Patuloy akong inaakay ni Jesus sa espiritual na paglalakbay na iyon. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng mga tao, ng mga kaluluwa na dati kong kilala. Mga taong namuhay na puno ng kagalakan, ngunit naglalaman din ng sakit at pagsisisi. Nakikita ko ng malinaw ang mga kahihinatnan ng mga aksyon na minsan kong naisip na hindi mahalaga. Ang mga sandali na pinili ko ang kaligtasan ng modernong buhay kaysa sa pagiging totoo sa aking sarili. Malinaw kong nakikita na ang bawat aksyon na gagawin natin, gaano man kaliit, ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa ating sariling buhay at sa mga nakapaligid sa atin. Naalala ko ang isang espesyal na imahe ng isang babaeng tahimik na umiiyak sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit naglalaman ng isang marupok na sinag ng pag-asa. Napagtanto ko na, bagamat ang buhay kung minsan ay malupit, palaging may maliliit na sandali ng pakikiramay at kabaitan. Malumanay na sinabi ni Jesus, ang mga taong iyon, kahit na nagdurusa sila ng sakit at pagkawala, ay may kakayahan pa ring maligtas kung bubuksan nila ang kanilang mga puso at magtitiwala sa aking pag-ibig. Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang espiritual na gamot na nagpapaginhawa sa mga sugat sa aking puso, na nagpapaalala sa akin na ang bawat isa sa atin ay maaring magbago, maaring mahanap ang landas pabalik sa katotohanan at pag-ibig. Sa surreal na espasyong iyon, tila nawawalan ng kahulugan ang oras. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit ang bawat sandali ay isang aral, kwento ng mga taong nabuhay at mga naghahanap ng paraan sa mga pagkakamali ng nakaraan. Nararamdaman ko ang pagbangon ng isang bagong pananampalataya, isang paniniwala na ang buhay ay hindi kailanman walang kabuluhan.
Bawat kabiguan, bawat sakit ay isang hakbang na humahantong sa atin sa pagmulat sa isang landas na patungo sa tunay na kapayapaan at kaligayahan. Habang unti-unti kong nauunawaan ang kahulugan ng mga imaheng nasa harapan ko, napagtanto ko na may bahagi sa akin, isang bahaging pamilyar na nakalimutan na. Iyan ang bahagi ko na laging naghahangad na mahalin, mabuhay ng buong kaluluwa, hindi nakatali sa malupit na mga alituntunin ng mundo sa labas. Naaalala ko ang mga pagkakataong nakaupo ako sa tabi ng ilog Thames, nakikinig sa agos ng tubig. Pagkatapos ay dahan-dahang napagtanto na ang bawat batis ay naglalaman ng kwento ng buhay. Ang mga patak ng tubig na iyon ay tila nagsabi sa akin ng mga lihim ng sansinukob. Mga bagay na mauunawaan lamang kapag tayo ay talagang huminto at nakinig sa ating mga puso. Habang nakalubog pa rin ako sa mga isiping iyon, unti-unting nagbago ang liwanag sa paligid ko. Ang malamig na hangin ay tila gumaan at naramdaman ko ang init na kumakalat mula sa aking kaluluwa. Noon nagsalita si Jesus, ang kanyang tinig ay kasing init ng bulong ng tag-ulan, banayad ngunit naglalaman ng kapangyarihan ng isang dakilang mensahe. Anya, Marcus, napagdaanan mo ang isang mahirap na paglalakbay, ngunit hindi ito ang katapusan, simula lamang ng isang bagay na bago at makabuluhan. Hayaan ang mga alaalang ito na magturo sa iyo na magmahal ng higit pa, mabuhay ng higit pa at magpatawad ng higit pa, simula sa iyong sarili. Ang mga salitang iyon ay tila nakaantig sa kaibuturan ng aking puso, dahilan upang hindi ko mapigilan ang aking emosyon. Naaalala ko ang mga araw na nagmamadali ako sa mga walang kabuluhang bagay, nang nakalimutan ko ang mga simple ngunit mapagmahal na sandali. Ngayon, lumilitaw ang mga larawang iyon sa aking paningin bilang isang banayad na paalala na hindi pa huli ang lahat para magbago. Bawat tao ay may pagkakataong bumalik, itama ang mga pagkakamali at magsimula ng bagong kabanata ng buhay. Ang mga kwentong nasaksihan ko sa mundong iyon ay hindi lamang mga larawan ng nakaraan, kundi isang babala din para sa hinaharap. Nakita ko ang imahe ng isang matandang kaibigan na minsan kong hinamak dahil sa maliliit na pagkakaiba sa pag-iisip, ngayon ay puno ng kalungkutan dahil sa hindi maibabalik na pagkalugi. Nakikita ko ang mga nawawalang kaluluwa, mga taong dating namumuhay ng madamdamin ngunit ngayon ay nalulunod sa kalungkutan, nawala sa sobrang komplikadong mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ko na ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang paggising, ang pagkaunawa na ang tunay na pag-ibig at pananampalataya ay laging may kapangyarihang malampasan ang lahat ng paghihirap at hamon. Pakiramdam ko ay unti-unting gumagaan ang aking sarili, tila nalilinis ang aking kaluluwa sa mga bahid ng panghihinayang at panghihinayang. Sa sandaling iyon naunawaan ko na gaano man karaming masamang bagay ang nangyari, gaano man kapuno ng kawalan at sakit ang buhay, laging may daan patungo sa liwanag. Hindi ito ang landas ng pagiging perpekto, ngunit ang landas ng pagpapatawad, pakikiramay at buhay. Isang landas na maaaring piliin ng sino man sa atin kung bubuksan natin ang ating mga puso. Habang tahimik akong nag-iisip, biglang uminit ang liwanag sa paligid ko. Pakiramdam ko ay tila bumagal ang oras sa mundong ito na nagpapahintulot sa akin na unti-unting ibabaon ang aking sarili sa mga emosyon at pag-iisip na hindi ko kailanman naranasan. Lahat ng nasa paligid ko ay tila pininturahan ng malambot, tahimik ngunit makulay na mga kulay. Mga kulay na makikita ko lamang kapag ang puso ko ay tunay na walang laman na tumanggap. Habang sinusubukan kong intindihin ang kahulugan ng mga imahe at emosyon sa paligid ko, unti-unting lumitaw ang isa pang imahe. Sariling larawan ko iyon, ngunit napakaiba kaya hindi ito makilala. Isang imahe na parabang dumaan ako sa proseso ng pagbabago, sa pamamagitan ng proseso ng muling pagsilang. Nakita ko ang aking sarili sa isang malaking salamin, hindi lamang ang imahe ng isang abalang kabataan sa London, ngunit ang imahe ng isang taong may bukas na puso, na may mga bagong paniniwala at isang malakas na pagnanais na mabuhay. Ang imaheng iyon ay tila nagsabi sa akin, ito ay ikaw, isang taong nagtagumpay sa mga paghihirap at na-renew mula sa loob palabas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ni Jesus na papalapit. Lumapit siya ng may banayad na hakbang at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang matinding habag at empatiya. Sinabi niya sa akin sa malalim na boses, Marcus,
Dumaan ka sa isang mahirap na paglalakbay. Bawat luha, bawat sakit na naranasan mo ay ang mga brick na bumuo sa pagkatao mo ngayon. Ngunit ngayon, binigyan ka ng pagkakataong magsimulang muli, mamuhay ng tapat sa iyong sarili. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para magmahal, magpatawad at mamuhay ng isang kasiyasyang buhay. Ang mga salitang iyon ay tila nagpakalma sa mga sugat sa aking puso, na nagparamdam sa akin na kahit anong mangyari, laging may pag-asa, isang paraan para sa mga naglalakas loob na maniwala sa pag-ibig at pagbabago. Malinaw ko pa ring naaalala ang mga larawan ng mga nawawalang kaluluwa, mga taong naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim ng deadlock. Wala silang sinasabi, pero ramdam ko ang mood nila sa mga tingin at tahimik nilang kilos. Sa mundong iyon, nalaman ko na ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, dahilan para mabuhay at magpatawad. Ang mga kwentong iyon ay hindi kailangang maging engrande o komplikado, kailangan lang ay maliliit na piraso ng pagmamahal, pakikiramay at paniniwala sa kabutihan. Naalala ko na, sa sandaling iyon sa kalawakan, nakita ko ang imahe ng isang pamilya, isang hindi perpektong pamilya, ngunit puno ng pagmamahal. Nakita ko ang mga bata na magkasamang nagtatawanan, ang mga magulang na nagsasalo-salo sa simpleng pagkain ng magkasasama, at maging ang mga matatandang magkakasamang nakaupo na nagkukwento sa isa't isa. Ang mga larawang iyon ang nagpamulat sa akin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, tungkol sa mga taluktok na ating nasakop, kundi tungkol din sa mga ordinaryong sandali. Mga sandali kung saan maaari tayong huminto at makaramdam ng tunay na kaligayahan. Sa mga sandaling iyon ay nakatagpo tayo ng kaginhawahan at kapayapaan para sa ating mga kaluluwa. Sa gitna ng surreal na mundo, ang lahat ay nagiging malambot at naiintindihan. Wala nang mga pagkiling, wala nang mga panggigipit sa modernong buhay, tanging ang katapatan at pagiging simple ng mga damdamin ang nananatili. Pakiramdam ko, lahat ng tao, kahit sino pa man sila, gaano man karaming pagsubok ang kanilang pinagdaanan, ay nararapat na mahalin at igalang. At iyon mismo ang sinusubukang iparating sa akin ni Jesus. Hindi niya sinasabing perpekto ang tao, ang sabi lang niya, be sincere, give love, and never give up hope. Sa paglalakbay na iyon, natutunan ko kung paano magpatawad. Hindi lamang patawarin ang iba, kundi pati na rin ang aking sarili. Naalala ko, may pagkakataon na kailangan kong harapin ang mga pagkakamali at pagsisisi ng nakaraan. Ang mga larawang iyon sa simula ay nagparamdam sa akin ng sakit, ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng mga turo ni Jesus, natanto ko na ang mga pagkakamaling iyon ay hindi tumutukoy sa akin. Maliliit na peklat lang sila sa mahabang paglalakbay, mga aral para ako ay lumago at maging mas mabuti. At kapag nagbibigay ako ng kapatawaran, nakakaramdam ako ng ginhawa na para bang ang bigat ng mundo ay naalis. Nang magsimulang lumambot ang liwanag sa aking paligid, pakiramdam ko ay sumasali ako sa agos ng panahon. Isang agos na puno ng mga kwento, ng mga nabuhay at ng mga naghahanap ng daan palabas. Tahimik akong nagmumuni-muni sa sarili kong buhay, tungkol sa mga sandaling nakalimutan ko at tungkol sa mga bagay na maaari kong baguhin upang mabuhay ng mas makabuluhan. Ipinangako ko sa sarili ko na kahit na puno ng kahirapan ang daan, hinding-hindi ako mawawalan ng pag-asa. Dahil ang bawat bagong araw ay isang pagkakataon upang magsimulang muli, upang itama ang mga pagkakamali at magmahal ng mas lubusan. Ang mga surreal na larawang iyon ay unti-unting naglaho nang matanto ko na saan man, anuman ang sitwasyon, ang liwanag ng taimtim na pagmamahal at pananampalataya ay laging umiiral. Ito ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan, isang bagay na nagpapalakas sa akin at puno ng lakas upang magpatuloy sa buhay, maging tapat sa aking sarili at sa mga nakapaligid sa akin tiyakin. Nagising ako sa emergency room na may mapuputing-puting ilaw at malambing na boses sa paligid ko. Bagamat masakit pa rin ang aking katawan pagkatapos ng aksidente, sa aking kaluluwa nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi lamang ako na ibalik ang aking buhay, ngunit nabigyan din ako ng pagkakataon sa muling pagsilang. Isang pagkakataon na maging totoo sa aking sarili at ipasa ang mga mahahalagang bagay na natutunan ko. Sa aking pagbabalik sa kabilang buhay, hindi ko maitatanggi na nakatatak pa rin sa aking isipan ang mga alaala ng aking malapit na kamatayan.
Ang mga larawan ng kadiliman, luha at bulong ng nakaraan ay nagturo sa akin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa abalang trabaho o materyal na tagumpay. Ito ay tungkol sa mga simpleng sandali kasama ang mga mahal sa buhay, tungkol sa mabubuting salita at tungkol sa malalim na paniniwala sa kabutihan. Napagtanto ko na gaano man kalaki ang pressure mula sa modernong lipunan, lagi nating mahahanap ang landas tungo sa kaligayahan at kapayapaan kung pakikinggan natin ang ating puso. Ang aking pagbabalik ay hindi lamang isang pisikal na paggaling, kundi isang paalala rin na lahat ay may pagkakataon na magsimulang muli. Naranasan ko na ang malagim na panaginip, naramdaman ko ang mga bulong ng dilim na nagpapaalala sa akin na kung hindi tayo magbabago, ang buhay ay tuluyang ililibing sa mga pagkakamali ng nakaraan. Pero ngayon, nagpasya akong magbago. Nagsimula akong magkwento mula sa mga abalang sandali, mga buhay na walang pakialam hanggang sa mga nakakaantig na sandali ng mga karanasang malapit ng mamatay. Ibinabahagi ko sa pamilya, kaibigan at maging sa mga estranghero sa social media. Pinag-uusapan ko ang mga aral na natutunan ko na hindi pa huli ang lahat para magmahal, magpatawad at mamuhay ng makabuluhang buhay.